Isang lalaking nagngangalang Faye ang napapalibutan ng daan-daang kalaban. Kahit mag-isa, mabilis niyang pinapatumba ang mga sundalo, isa-isa, gamit ang tiyak na mga hampas. Ngunit hindi natatapos ang pag-atake, at sa huli, bumigay na rin ang kanyang katawan. Malalalim na sugat ang bumabalot sa kanya at nagsisimula na siyang bumagsak. Bago siya tuluyang mawalan ng malay, bumalik ang kanyang isip sa nakaraan. Noong bata pa si Faye, madalas siyang isama ng kanyang ama para tumulong sa mga ulilang naghihingalo. Dinadala nila ang mga bata sa ampunan para gamutin, ngunit madalas nauuwi pa rin sa trahedya. Kahit ganoon, hindi tumigil si Faye sa pagbibigay ng lakas ng loob sa mga bata, hinihikayat silang lumaban kahit napakabigat ng sitwasyon. Noong ika-19 na siglo, sa pagbagsak ng Qing Dynasty, gumuho ang ekonomiya ng China dahil sa digmaan at rebelyon. Habang nawawala ang kapangyarihan, sinamantala ito ng mga kriminal na triad at sinakop ang buong mga distrito ng negosyo. Isa sa pinakamalaking halimbawa ay ang daungan ng Guanga. Dati itong masagana, ngunit ngayon ay naging pugad ng opyo, sugal, prostitution, at lahat ng uri ng katiwalian. Ang daungan ay pinamumunuan ng dalawang malaking gang, ang Black Tiger Gang at ang Northern Sea Gang. Sino mang mga ngalakal na gustong makipagkalakalan sa ibang bansa ay kailangang makipag-ugnayan sa kanila. Araw-araw, daan-daang manggagawa ang inuupahan para magbaba ng kargamento mula sa mga barko. Ngunit kahit ang trabahong iyon ay may kasamang kaparusahan. Maraming lalaki ang pinapatay dahil sa maliliit na pagkakamali, at ang kanilang mga bangkay ay itinatapon sa dagat. Sa Guangzhou, karaniwan na ang makakita ng mga bangkay sa tabing dagat. Ang Black Tiger Gang ay may 3 pangunahing opisyal. Si North Evil, kilala sa kanyang pagkauhaw sa dugo. Si Black Crow, kilala sa kanyang kasakiman. At si Old Snake, kilala sa kanyang kalupitan at kabuktutan. Iba-iba man ang kanilang ugali, lahat sila ay sumusunod sa iisang tao, ang kanilang pinuno, si Master Louie. Ang kalupitan ng mga opisyal na ito ay hindi aksidente, kundi galing mismo sa halimaw na nag-uutos sa kanila. Pinipili ni Master Louie ang kanyang pinakamahuhusay na mandirigma at pinapadaan sa serye ng mga pagsubok. Pagkatapos, binibigyan niya sila ng iisang misyon: patayin ang pinuno ng Northern Sea Gang. Ang sinumang makakabalik na dala ang ulo ng kalaban ay magiging bagong opisyal. Sa huli, si Faye lamang ang nakapasok mag-isa sa punong tanggapan ng Northern Sea Gang. Hinarap niya ang kanilang pinuno sa isang mabangis na labanan, at sa hindi inaasahan, natapos ni Faye ang misyon. Napatay niya ito, at dito tayo bumabalik sa simula. Ito ang dahilan kung bakit si Faye ay tinutugis ng daan-daang kalaban. Pilit siyang tumatakas dala ang patunay ng kanyang tagumpay, ang pugot na ulo ng pinuno ng Northern Sea. Patuloy siyang lumalaban sa lahat ng humaharang sa kanyang daan. Ngunit ang sobrang dami ng kalaban ay unti-unting nagpapahina sa kanya. Ang kanyang katawan ay puno ng sugat at nagsisimula ng mawalan ng lakas. Sa huling sandali, isa sa kanyang mga kasama ang dumating at iniligtas siya. Kahit nawalan ng malay si Faye, hindi niya binitiwan ang kanyang hawak. Ayaw niyang pakawalan ang bagay na pinaglaban niya. Dito nagsisimula ang tunay na kwento niya. Maligayang pagdating sa Rise of the Legend. Lubos na humanga si Master Louie. Nakita niya kay Faye ang potensyal na maging pinakamakapangyarihan niyang opisyal. Kaya agad ginamot ang mga sugat ni Faye, dahil marami pang misyon ang naghihintay. Ang lalaking nagligtas sa kanya ay tinaguri ang Big Tooth, kilala sa kanyang walang preno na pananalita. At doon nagsimula ang kanilang pagkakaibigan. Pagkatapos, bumalik muli ang kwento sa kabataan ni Faye. Noon ay mayroon siyang matalik na kaibigan na si Fa. Isang araw, ipinakidnap siya ni Master Louie. Bata pa lamang si Faye noon, walang magawa para pigilan ito. Kaya tumakbo siya sa kanyang ama, isang kilalang kung fu master, at nagmakaawa ng tulong. Natalo ng kanyang ama ang kidnapper, ngunit huli na ang lahat. Naibenta na si Fa sa ibang lungsod, tuluyang nawala sa buhay ni Faye, iniwan siyang may sugat na hindi kailanman tuluyang naghilom. Sa kasalukuyan, ang anak ng pinuno ng Northern Sea Gang ay nag-aalab sa paghihiganti. Nais niyang ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang ama, ngunit hindi iyon madaling gawin. Unti-unti nang bumabagsak ang negosyo ng kanilang pamilya, at karamihan sa mga mangangalakal ay mas pinipiling makipagkalakalan na lamang sa Black Tiger Gang. Samantala, opisyal nang tinanggap si Faye bilang bagong opisyal. Bilang bahagi ng kanyang pagsisimula, itinataw sa kanyang likod ang simbolo ng gang. Habang ginagawa ang tato, natutunan ni Faye ang isang mahalagang bagay. May lihim na kayamanan si Master Louie na nakatago sa isang vault, ngunit maaari lamang itong mabuksan gamit ang 2 susi, at bawat susi ay hawak ng magkaibang opisyal.
Pagkatapos ng tato, ginanap ang isang formal na seremonya upang markahan ang promosyon ni Faye. Sa Black Tiger Gang, ang mga opisyal ay itinuturing na parang sariling anak ni Master Louie, kaya napakalakas at napakadelikado ng kanilang posisyon. Sa parehong gabi, isang grupo ng mga mandirigmang ulila ang nagdeklara ng simula ng kanilang pag-aalsa laban sa Black Tiger Gang. Sila ang mga batang minsang iniligtas ng ama ni Fa. Ngunit ang pagbagsak ng pinakamakapangyarihang gang sa Guanghao ay hindi magiging madali, lalo na't naalis na ng Black Tiger Gang ang lahat ng malalaking karibal nito. Upang maiwasan ang hinala, ginugol ni Faye ang kanyang gabi sa pagtulog sa bangka ng isang babaeng nagngangalang Chun, isang prostitute. Kahit nasa ganoong mundo si Chun, lubos na nagtitiwala si Faye sa kanya. Ikinwento niya ang tungkol sa kanyang ama at kung paano ito namatay sa kamay ng mga kriminal. Ang kanyang ama ay isang bihasang martial artist, ngunit kahit siya ay hindi nakapigil kay Master Louie nang sunugin nito ang kanilang tahanan. 12 ng mga ulila ang natrap sa loob. Sinubukan ni Faye na iligtas sila, ngunit nang bumalik ang kanyang ama upang sagipin ang huling bata, gumuho ang gusali at nadaganan siya. Sa kasalukuyan muli, inimbitahan si Faye sa isang hapunan kasama ang iba pang mga opisyal. Ang dapat sana'y isang masayang pagtitipon ay mabilis na naging tensyonado. Sa ilalim ng lahat, labis na nagkakagalit ang mga opisyal, lalo na sina North Evil at Black Crow. Ang kanilang mga tauhan ay nagsimula ng magpatayan. Kung wala si Master Louie upang pigilan ang kaguluhan, malamang nagkaroon na ng digmaan sa pagitan nila. Habang maingat na nilalakbay ni Faye ang mapanganib na politika sa loob ng Black Tiger Gang, abala naman ang kanyang mga kaibigan sa pagkabata at si Shinlan sa pag-aalaga ng mga ulila ng palihim. Ilang araw ang lumipas, sinamahan ni Faye si Master Louie sa pakikipagkita sa mga banyagang negosyante. Nagiging mainit ang pagpupulong. Ipinipilit ng mga dayuhan na tuparin ni Master Louie ang kanyang pangako. Sa pagtatapos ng buwan, 400 katao ang dapat na ipuslit palabas ng bansa at ibenta bilang mga alipin. Dito naging malinaw na matagal nang kinikidnap ni Master Louie ang mga mamamayan ng Guanghao para pagkakitaan. Ang pagkidnap ng 400 katao ay hindi maliit na gawain, at kahit si Faye ay nadidismaya sa kanyang nasaksihan. Gayunpaman, pinanatili niya ang kanyang composure, naghihintay ng tamang pagkakataon. Muling bumalik ang kwento sa nakaraan. Pagkatapos ng pagkamatay ng kanyang ama, si Faye at si Fa ay nilamon ng pagnanais na maghayganti. Isang kaibigan ng kanyang ama na, si Yung ang nagdala sa kanila sa isang liblib na lugar upang magsanay, pisikal at espiritual. Lumipas ang mga taon at unti-unting naunawaan ni Faye ang isang mahalagang bagay. Ang paghihiganti ay hindi magdadala ng kapayapaan. Lagi nang sinasabi ng kanyang ama na ang martial arts ay hindi nilikha upang manakit ng iba, kundi upang ipagtanggol sila. Napagtanto ni Faye na ang pagpatay sa isang pinuno ng gang ay lilikha lamang ng panibagong siklo ng paghihiganti. Kung nais nilang tunay na baguhin ang Guanghao, kailangan nilang makahanap ng paraan upang iligtas ang mga tao nang hindi muling nagbubuhos ng dugo. Hindi nagtagal, naisakatuparan ang plano. Nakapagpadala si Faye ng mensahe kay Fan sa pamamagitan ng liham na palihim niyang isinilid sa kwelyo ni Chun. Mula roon, si Shinlan, na nagkunwaring isang mananahi, ay tahimik na nagdala nito palayo. Malinaw ang mensahe. Kailangan nilang nakawin ang susi ng vault ng Black Tiger Gang, ang hawak ni Old Snake. Hindi nag-aksaya ng oras si Fun. Nagpadala siya ng ilang batang lansangan upang dukutin ang pitaka ni Old Snake. Tulad ng inaasahan, hinabol ng mainitin ang ulo na opisyal ang di umano'y magnanakaw. Hindi niya namalayan na inaakit na pala siya sa isang bitag. Sa sandaling ibinaba niya ang kanyang depensa, agad kumilos ang mga ulila. Binuhusan nila ng kumukulong mantika ang kanyang mukha at sabay-sabay siyang binugbog hanggang sa mapatay. Bago ibalik ang kanyang bangkay sa daungan, palihim nilang ginaya ang susi ng vault na dala niya. Sa pagkawala ni Old Snake, ipinasa ang gintong susi kay North Evil. Lubos na ikinagulat ng gang ang pagkamatay, ngunit walang nakahinala kay Faye at sa kanyang mga kakampi. Naging bihasa si Faye sa paggamit ng tiwala ni Master Louie. Ilang gabi ang lumipas, nakita si Faye na nagsusugal kasama ang kanyang mga tauhan. Kakaiba, palagi siyang natatalo. Dahil kontrolado ng Black Tiger ang Sog-Alan, pinahihiram siya ng pera tuwing nauubos ang kanyang taya. Sa huli, lumaki ng husto ang kanyang utang at ipinatawag siya ni Black Crow. Eksakto ito sa nais ni Faye. Ipinahayag niyang may mahalagang bagay siyang ibebenta, ang ginayang susi ng lihim na vault.
Matalino niyang sinabi na nakuha niya ito mula sa dating tauhan ni Old Snake. Alam ni Faye ang tensyon sa pagitan ni Old Snake at Black Crow, at ginamit niya ito sa kanyang pabor. Hindi nagtagal, nakita ni Black Crow ang pagkakataon. Nagkasundo silang pagkakitaan ang sitwasyon. Dinala pa ni Black Crow si Faye sa lihim na vault upang subukan kung gumagana ang susi. Binabantayan ito ng 3 lalaki, ngunit lahat sila ay tauhan ni Black Crow. Nang bumukas ang pinto, tumambad ang napakaraming ginto at kayamanang lampas sa imahinasyon. Ngayon na alam na ni Faye ang eksaktong lokasyon ng vault, muli siyang nagpadala ng mensahe sa kanyang mga kakampi. Itinago ang mensahe sa loob ng bibig ng isang isda. Gabi-gabi, nagkukunwari silang nangingisda sa ilog habang palihim na nag-uusap si Faye at si Fa, na para bang inosente lamang sa paningin ng Black Tiger Gang. Kinabukasan, nagpadala ng tugon si Shinlan. Magsisimula ang operasyon upang pasukin ang vault sa susunod na gabi. Ngunit may nangyayari ring lihim sa ilalim ng lahat. Habang papalayo si Jinlan, hindi maiwasang sulyapan siya ni Faye. Agad itong napansin ni Chun. Sa tahimik na sandaling iyon, naunawaan niya na sina Faye, Shinlan, at Fa ay nasangkot sa isang komplikadong love triangle. Kinagabihan, bago pa man magsimula ang plano, biglang ipinatawag si Faye ni Master Louis sa bodega ng mga armas. Saglit niyang inisip na nabunyag na ang kanyang pagkukunwari, ngunit hindi pala iyon ang dahilan. Tinawag siya upang harapin ang anak ng dating pinuno ng Northern. Napansin na ni Master Louis na may sumusubaybay sa kanya nitong mga nakaraang araw, at pinaghihinalaan niyang may kaugnayan ang binatang ito sa pagkamatay ni Old Snake. Agad nagsimula ang labanan. Hinarap ni Faye ang galing sa espada ng anak, habang si Master Louis naman ang sumalo sa iba pang mga umatake. Sa kabila ng kanyang edad at mabigat na pangangatawan, pinatunayan ni Master Louis na isa pa rin siyang mabagsik na mandirigma. Si Faye naman ay tila nahihirapan. Sa isang punto, handa na sanang tumulong si Master Louis. Ngunit ang hirap ni Faye ay hindi dahil nanghina siya. Mula pa sa simula, pilit niyang iniiwasan ang pumatay. Ayaw na niyang kumuha ng panibagong buhay. Sa kasamaang palad, wala na siyang pagpipilian. Buhay o kamatayan na ang nakataya. Nang wala na siyang matakasan, tuluyan niyang pinutol ang braso ng binata at napilitan siyang patayin ito. Kasabay nito, sinimulan ng grupo ng mga ulila ang kanilang operasyon. Bago pasukin ang lihim na vault ni Master Louis, sinunog muna nila ang isang distrito na nagsisilbing sentro ng distribusyon ng droga. Lahat ng tao ay nailikas bago kumalat ang apoy, kaya walang inosenteng nadamay. Ang lugar ay sakop ng kontrol ni Black Crow, kaya't nagkukumahog ang kanyang mga tauhan na hanapin kung sino ang nagsimula ng sunog. Nang makita ni Faye ang apoy mula sa malayo, alam niyang nagsisimula na ang plano. Tumungo siya sa lugar, at hindi ito pinagdudahan ni Master Louis. Para sa kanya, bahagi ng tungkulin ng isang opisyal ang paghawak ng ganitong kaguluhan. Samantala, si Fan na hinahabol ni Black Crow ay matagumpay na nakaloko sa kanya papunta sa isang lumang bodega sa gilid ng lungsod. Sa loob, naghihintay na ang mga ulila. Doon nila isinagawa ang kanilang hakbang. Sa ibang bahagi ng gabi ring iyon, nakikipaglaban si Fun laban sa 12-dosenang miyembro ng Black Tiger. Hindi siya kasing swerte. Naipit siya sa lahat ng direksyon at sa huli ay natalo. Pagkatapos matalo si Black Crow, nagkaroon ng tahimik na sandali sina Faye at Zinlan. Doon naging malinaw na may nararamdaman sila para sa isa't isa. Ngunit pareho silang hindi naglakas loob na dalhin ito sa mas malalim na antas, dahil kay Fun. Ipinangako ni Faye sa kanyang sarili na kapag bumagsak na ang Black Tiger Gang, lilinawin niya ang hindi pagkakaunawaan sa kanyang kaibigan. Sa kasamaang palad, maaaring hindi na mangyari iyon. Nahuli na si Fun. Nang matuklasan ni Master Louis na walang laman na ang kanyang lihim na vault, agad siyang naghanda upang imbestigahan. Ngunit bago pa siya makaalis, nakatanggap siya ng balita na wala ng laman ang bodega. Kinuha na ng mga tao sa bayan ang kayamanan. Habang nasa labas si Master Louis, naisip ni Faye na iligtas si Fun. Ngunit tinanggap na ni F ang kanyang kapalaran. Kung bigla siyang palalayain, mabubunyag ang pagkukunwari ni Faye. Pagbalik ni Master Louis sa loob, galit na galit siya. Sa kanyang puot, iniutos niya kay Faye na putulin ang dila ng sariling kaibigan. Napatigil si Faye, nahuli sa pagitan ng katapatan at kaligtasan, hindi alam kung paano tutugan. Sa huling sandali, nagbago ang lahat. Kumalat ang balita na natagpuan na ang bangkay ni Black Crow. Mas nakapagtataka, ang mga sugat ay kahawig ng marka mula sa natatanging sandata ni North Evil. Nagsimulang maghinala ang tagapayo ng gang na si North Evil ang pumatay. Sa katotohanan, bahagi ito ng plano ni Fa mula pa sa simula. Unti-unti nang nahulog si Master Louis sa bitag. Nagsimula siyang magduda na si North Evil ang traidor sa likod ng lahat.
Nagmakaawa si North Evil na bigyan siya ng pagkakataong ipagtanggol ang sarili. At dahil naroon si F, napagpasyahan ni Master Louie na siya ang iinterogahin upang malaman ang katotohanan. Ngunit gumawa si F ng hindi inaasahan. Sa halip na linawin ang lahat, lalo niyang pinaikot ang sitwasyon upang mas lalo pang makumbinsi ang lahat na si North Evil ang may sala. Inialay niya ang sarili upang protektahan ang plano, at ang desisyong iyon ang nagkakahalaga ng kanyang buhay. Para kay Faye, higit pa sa kaibigan si Fun, para na siyang kapatid. Magkasama silang nagsanay sa kabundukan. Magkasama nilang pinangarap na baguhin ang Guanga. Ngunit bago pa matupad ang pangarap na iyon, nawala na si F. Gabing iyon, hindi mapigilan ni Faye ang kanyang pag-iyak. Sa isang sandali, nagtanong siya sa sarili kung sulit pa bang ipagpatuloy ang lahat ng ito. Ngunit ibinalik siya ni Chun sa realidad. Ipinaalala niya na libu-libong tao sa Guanga ang naghihintay pa rin ng kalayaan. Bukod pa roon, 300 manggagawang kinidnap ay nawawala pa rin. Kahit nasa gitna ng kanyang dalamhati, wala siyang pagpipilian kundi tumindig kinabukasan nang siya ay ipatawag ni Master Louie. Sa kanyang paglalakad, napansin niya ang nakababahalang bagay. Ang kanyang mga kakampi ay nagtitipon malapit sa punong tanggapan ng Black Tiger. Dumating sila upang makita ang bangkay ni Fun, at palihim nilang balak na kunin ito. Agad na naunawaan ni Faye na isa itong bitag. Mabilis siyang tumakbo sa bulag na mananalaysay na madalas magkwento sa publiko at hiniling na ipakalat ang isang kodigo, babala sa iba na huwag mahulog sa patibong. Sabik si Master Louie na makita ang kanyang mga kaaway na diretsyong mahulog sa kanyang patibong. Ngunit bago pa iyon mangyari, nagsimula ang bulag na mananalaysay na magkwento ng isang istorya na eksaktong sumasalamin sa kanilang sitwasyon. Naunawaan ni na Shinlan at ng iba pa ang babala at agad silang umurong. Nang marinig ni Master Louie ang nangyari, nagngit-ngit siya. Ipinilit niyang ipaalam ng bulag na lalaki kung sino ang nagbayad sa kanya. Isa-isa, lumapit ang mga miyembro ng Black Tiger Gang at bamulong sa tainga ng bulag, sinusubukang ibunyag ang traidor. Sa oras na si Faye na ang lumapit, inaasahan ng lahat na siya ang ituturo. Ngunit sa halip, sinabi ng bulag na hindi rin siya ang traidor. Sa katotohanan, pinili ng mananalaysay na pumanig kay Faye, lalo na matapos siyang makatanggap ng bahagi ng kayamanan mula sa vault noong nakaraang gabi. Sa huli, walang nakapagturo kay Faye. Ngunit may kakaibang nangyari. Kinahapunan, inutusan si Faye na samahan ang isang kargamento papunta sa isang lumang ospital sa labas ng lungsod. Pagdating niya matapos ang mahabang biyahe, natuklasan niyang dito ikinulong ang mga nawawalang manggagawa. Samantala, nagpas siyang magpahinga si North Evil sa isang paligan. Alam niyang nasa panganib ang kanyang buhay, kaya nilinis muna niya ang lugar bago pumasok. Hindi nagtagal, 2 dalaga ang nakapasok sa pamamagitan ng pagpapanggap bilang mga kasama. Isa sa kanila ay si Chun. Dumating siya na may nakamamatay na layunin. Ang plano niya ay makuha ang tiwala ni North Evil, alamin ang impormasyon tungkol sa estratehiya ni Faye, at pagkatapos ay patayin siya. Nakalapit na siya upang kumilos, ngunit hindi ganoon kadali si North Evil. Agad niyang binaligtad ang sitwasyon at sinubukang samantalahin ang isa pang babae na kasama ni Chun. Bago pa lumala ang lahat, biglang dumating si Shinland at agad pinatay si North Evil sa mismong lugar. Lumabas na ang kamatayan ni Chun ay bahagi na ng plano mula pa sa simula. Pinili niya ang landas na iyon ng kusa, naniniwala na iyon lamang ang paraan para tunay siyang makapag-ambag sa kalayaan at kasaganaan ng Guanghao. Alam nilang lahat na hindi madaling pabagsakin si North Evil, hindi nang walang sakripisyo. Ngunit dumating ang pinakanakakagulat na revelasyon. Si Chun pala ay si Fa, ang matalik na kaibigan ni Faye noong pagkabata na dinukot ilang taon na ang nakalipas. Ang batang hinanap ni Faye sa buong buhay niya ay nasa tabi niya na pala sa lahat ng oras. Gayunpaman, hindi kailanman ibinunyag ni Chun ang kanyang tunay na pangalan. Bitbit niya ang matinding hiya sa buhay na napilitan siyang pasukin, at pinili niyang panatilihin ang lihim na iyon hanggang sa huli. Kinabukasan, matapos ilibing sina Fa at F, tinipon ni Faye ang grupo ng mga ulila. Ngayon na natuklasan na nila ang lokasyon kung saan ikinulong ang mga kinidnap na manggagawa, oras na upang ilunsad ang buong rebelyon. Ipinakalat ni Faye at ng kanyang mga kakampi ang katotohanan sa buong lungsod. Ibinunyag nila na ang mga nawawalang pamilya ng Guanga ay dinukot ng Black Tiger Gang. Nagliyab ng galit ang balita sa mga lansangan. Agad na tumugon si Master Louie. Nag-anunsyo siya ng gantimpala, nangangakong itataas ang sinumang makapagdala ng ulo ni Fa. Alam na ni Big Tooth mula pa sa simula na si Faye ang traidor sa loob ng gang,
ngunit nauunawaan din niya na ang mga kilos ni Faye ay para sa hustisya. Sa huli, pinili niyang tumayo sa tabi ng kanyang kaibigan. Sa tulong nila, nakalaya ni Faye at ng mga tao sa bayan ang daan-daang bihag na manggagawa. Ngunit hindi doon nagtapos. Nagtipon ang mga mamamayan sa harap ng punong tanggapan ng Black Tiger, humihingi ng hustisya. Maaaring inutusan ni Faye ang karamihan na sugurin ang gusali at durugan hanggang sa pamamagitan ng dahas. Mas marami sila, pagkatapos ng lahat. Ngunit alam niyang haantong lamang iyon sa mas maraming dugo. Sa halip, iminungkahi ni Faye ang isang kakaibang solusyon. Isang duelo. Siya laban kay Master Louie. Kung sino ang manalo, siya ang mamumuno sa daungan ng Guanghao. Wala nang ibang pagpipilian, pumayag si Master Louie. Bago magsimula ang laban, gumawa si Faye ng huling hakbang. Binagsak niya ang mga lampara sa loob ng bodega, sinadyang pasiklaban ang apoy. Kahit matalo siya, masusunog pa rin ang punong tanggapan ng Black Tiger bilang simbolo ng rebelyon. Nagsimula ang labanan. Pinatunayan ni Master Louie na hindi siya baguhan. Sa katunayan, nahirapan si Faye sa simula, lalo na't kumakalat na ang apoy sa paligid nila. Pilit na pinapatay ng gang ang apoy, ngunit lalo lamang itong lumakas. Di nagtagal, tuluyang nilamon ng apoy ang ibabang palapag. Napilitan sina Faye at Master Louie na lumaban sa bubungan, napapaligiran ng apoy. Mula sa labas, inakala ng mga tao na patay na ang dalawang lalaki. Nagpanik ang natitirang miyembro ng gang at nagsitakas bago pa sila abutin ng galit na tao. Nagsimulang mawala ng kontrol si Master Louie. Hindi pa rin niya matalo si Faye, at papalapit na ang apoy. Kahit sa huling sandali, ayaw pa rin siyang patayin ni Faye. Inalok niya ng kapayapaan, pagkakataong lumayo. Ngunit sa huli, pinili ni Master Louie ang kamatayan kaysa sa buhay na walang kapangyarihan. Makalipas ang ilang panahon, ipinagdiwang ng Guanghao ang kalayaan nito. Wala na ang droga. Natapos na ang kalakalan ng alipin. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, muling nakahinga ng maluwag ang lungsod. Kaya ang aral ng kwento, kung balak mong durugan ang isang masamang gang, huwag ka munang sumali rito. At siguradong huwag kang magsimula ng love triangle sa gitna ng isang revolusyon. Bago tayo magtapos ay isa-shoutout muna natin si Marcos Talans, Loops Gamang, Rafi Desen, Jomar Kamanian, Cloves Bongs from Cebu City, Darel Colido from Samar, Jolan Irinco from 3J Ice Cream from Little Venice Laong, Jonathan Torrejos from Masbate, Rex Ferrando from Sargent Rivera Quezon City at Palawan, at Reyeng Ada Simbajon from Iloilo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.